Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Ikinatuwa naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pag-abot ng karagdagang tulong ng gobyerno sa Makati City. Aminado si Makati Mayor Nancy Binay na malaki ang pondo ng kanilang lungsod. Pero sa kabila nito, hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng dagdag na tulong para sa kanilang lungsod. Namahagi ang Pangulo ng tig 200,000 piso sa bawat barangay sa lungsod ng Makati. Sa ilalim ng bawat barangay may kinabang program, walang pipiliin. Lahat ay mabibigyan ng pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Ilan sa paggagamitan ng pondo ng mga barangay sa Makati ay ang pambili ng CCTV, generator at mga water pump. Samantala, nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. ang nasa 115 presidential scholars sa Makati. Tatanggap ang mga scholar ng tig 20,000 piso na educational assistance. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang edukasyon tungo sa mas maginhawang buhay, hindi lang para sa sariling, ngunit para na rin sa bayan at kani-kanilang komunidad. Dinagsa ng mga mamimili ang iba't ibang sariwa at abot kaya mga produkto sa kadiwa ng Pangulo sa Quezon City. Kabilang sa pinilahan dito, ang bentahan ng 20 bigas. Yan ang report ni Carlo Candelaria live. Carlo? Joshua, narito tayo ngayon sa kadiwa ng Pangulo sa Bureau of Animal Industry dito sa Quezon City at mula pa kaninang umaga ay dagsa na yung ating mga kababayan na naghahanap ng mura at sariwang mga produkto dito sa kadiwa ng Pangulo at ganoon din syempre yung 20 pesos per kilo na bigas. Bukod sa murang bigas, nag-uumapaw din ang mga bagong aning gulay at mga prutas na direktang binili mula sa ating mga lokal na magsasaka. Walang middleman kaya mas mababa ang presyo ng mga ito. Mabibili ang ilang pangunahing rekado dito gaya ng bawang na nasa 130 pesos kada kilo, sibuyas na pula 75 pesos per kilo habang 60 pesos naman ang puti. Ang kamatis mabibili sa 45 pesos kada kilo habang narito naman ang presyo ng ilan pang mga gulay. Nasa 8 pesos and 50 centavos per piraso naman ang itlog. Sa mga prutas, may saging lakatan na nasa 75 pesos per kilo habang 55 pesos per kilo naman ang saging saba. May avocado na nasa 160 pesos per kilo at mangga na nasa 120 pesos per kilo. At upang mas mapalawak pa ang ganitong mga inisyatiba at matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng murang pagkain sa bansa, $1 bilyong na financing package ang inilaan ng World Bank at ng United Kingdom para sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation of PSAT program ng Department of Agriculture. Audrey, nagpapatuloy din yung bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas dito sa Kadiwa at may ipinatutupad ding appointment system dito kung saan kaninang madaling araw pa nakapila yung ating mga kababayan na bibili ng murang bigas mula sa pamahalaan. At Joshua, nagpapatuloy nga yung kadiwa ng Pangulo dito sa Bais sa Quezon City. Bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At bagamat yung per kilo, yung presyo na sinabi natin kanina, makakabili tayo ng patingi-tingi at kikiluhin or titimbangin naman yung inyong mga binili pagdating doon sa timbangan. Joshua? Maraming salamat, Carlo Candelaria. Samantala, nagsimula na mag-inspeksyon ngayong umaga ang Department of Agriculture Special Joint Price Monitoring and Inspection sa Pasig Mega Market, Pasig City. Kaugnayan ang pinaiiral na price cap sa mga imported na bigas. Ang detalye alamin natin mula kay Gab Villegas live. Gab? Joshua, nagsagawa ngayong araw ang Department of Agriculture ng Special Joint Price Monitoring and Inspection dito sa Pasig City Mega Market. Dito ay inikot ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Belicaria Guevara kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police. Dito ay sinilip kung sumusunod ang mga bigasan sa implementasyon ng price cap sa imported rice na may 5% broken. Sa kanilang obserbasyon ay tumatalima ang mga ito sa ipinapatupad na price cap. Napansin rin ng DA na may mga local rice rin na ibinebenta na mas mababa sa 50 piso ang kada kilo. Ang 50 pesos na price cap sa imported rice ay alinsunod sa Executive Order 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw na layong mapababa ang presyo ng bilihin, mapigilan ng market abuse at matiyak ang abot kayang supply para sa mga consumer. Joshua, bukod pa sa bigas ay sinilip rin ng DA ang supply at presyo ng iba pang mga bilihin tulad ng baboy, gulay at manok, pati rin ang isda. Yan muna ang update mula rito sa Pasig City Mega Market. Balik sa iyo, Joshua.
Maraming salamat, Gav Villegas, mula yan sa Pasig City. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.